Tayo ba ay naka-overcome na sa nakaraan nating pagkadismaya? Ito nakaraan nating ginanap sa Pilipinas ang Miss Universe contest. Alam kong may mga kandidata at mayroon din tayong sariling kandidata. Pero talo eh. Talo si Maxine Medina. Yung pambato ng Pilipinas, talo. Bakit? Dahil sa binabato rin siya ng kapwa kababayan na Pilipino, napakalungkot, ano? Alam niyo ba kung paano manalo sa Miss Universe? Pinakinggan ko lahat yung mga interview ng mga candidates. Isa lang po ang kanilang sinasabi. Kailangan ipakita, iparinig ang kanilang pride. Ipakita at iparinig ang kanilang pride. Dapat mataas ang tingin mo sa sarili, believe ka sa iyong sarili, at dapat walang humahamak sa iyong sarili. Yung pong paraan ng pagpapanalo ng Miss Universe. At ito hinahanap ng mga tao, ito hinahanap ng mundo, na kailangan yung kanilang manok, talagang mataas ang leeg, mataas ang sinasabi, alam mag-English, dapat marunong makiharap sa lahat ng tao, at hindi nagpapatalo. Ito po ang hinahanap at gusto makita ng sanlibutan. Nawa hindi po ito makita sa atin sa iglesia. Hindi dapat ito makita sa kaharian ng Diyos. Hindi dapat mangyari na naghahari po ang kaisipan sa iglesia o kaharian ng Diyos ay ang sanlibutan o ang kaisipan, paniniwala ng sanlibutan. Nawa, wala po dito yung ako, akin, ko, ako, akin, at ko. Alam naman natin na halos lahat ng mga candidates, lagi nilang sinasabing akin, ako, ko, akin, ko. Sana mawala po ito sa ating kalagitnaan sa iglesia. Ang banal na kasulatan po ay hindi tahimik sa damdamin ito, sa emosyong ito na pagmamataas o pagmamalaki. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay salungat sa mga mapagmataas, ngunit siya'y mabiyaya sa mga mapagpakumbaba. Mabiyaya siya sa mga mapagpakumbaba. Na gusto kong tignan natin ang paksa natin tungkol sa facing the giants, particularly sa ating theme ngayon ay facing the giants of pride. Facing the giant of pride. Luke chapter 18, verses 10 hanggang 14. Luke chapter 18, verses 10 to 14. Ganito po ang sinasabi. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Fariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang tao ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Ito ang salita ng Panginoon. Nawa makita natin ang ating mga sarili sa paksang ito at meron tayong kapapang loob na tignan ito maigi sa liwanag ng kabanalan ng Diyos at hindi sa liwanag ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon,
tunay na aming pong natalakay ang pagharap namin sa mga higante sa buhay. Dinalakay namin, Panginoon, una ang higanting emosyon o damdamin. Lahat kami hindi makakaiwas ngayon nito, ngunit nakadepende po paano po namin naharap ito. At hindi po sa anumang lakas at paraan ng tao, kundi ang pagpipigil. At amin rin pong tinalakay ang pagharap po namin sa higanting galit o anger. At pagkatapos ang higanting bitterness. Ngayon naman, ang higanting pagmamataas o kahambulan. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng biyaya na handa pong magpakababa ang aming mga puso at ang aming paningin sa aming sarili upang kayo ang siyang maluwalhati at hindi po aming mga sarili. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya na sinabi ng ating binasa, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kaya napakalaga po na harapin natin ang higante ng pride o ng pagmamataas. Harapin natin una ang mukha nito, ikalawa ang problema nito, at pangatlo ang pamatay nito o ang antidote, ang gamot o pangontra sa pagmamataas. Nauna, tignan natin ang mukha ng pagmamataas. Basahin natin muli ang verse 11 to 12. Gusto ko lang ilagay natin sa ating isipan atin itong itatak upang makita natin ang kahulugan maging sa ating mga sarili. Ganito mong sabi, ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manginigil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Ang pagmamataas po o pride ay napakadali po itong makita. Madaling makita ito sa tao. Dahil ito, kadalasan, lumalabas ito sa mga taong relihiyoso. Mga taong religious, tulad ng isang Pharisee ito. Siya'y tumawag sa Diyos. Tumatawag sa Diyos. Sa katunayan, siya'y naglilingkod sa templo ng Diyos. Tumatawag siya, at hindi lamang tumatawag, nagpapasalamat pa siya sa Diyos. So isang relihiyoso. At hindi lamang relihiyoso, ang tao ito ay masipag. Masipag sa mga gawain o katungkulan sa simbahan. Kaya na sinabi niya sa verse 12, 2 ulit akong nag-ayuno at sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Siya po ay talagang masipag sa katungkulan sa simbahan. Hindi siya nagkukulang. Pero tignan natin ang Matthew 6, verse 16 to 18, kung paano po sinabi ng Panginoon tungkol sa masisipag na ito sa simbahan. Ang sabi po, at kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pagkaayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag nag-ayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha upang ang iyong pag-ayuno ay hindi makita ng tao, kundi ng iyong ama na nasa sa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakita sa lihim na bagay. Ano pong pag ginagawa nila? Bagamat sila ay masisipag sa gawain po sa simbahan, pero pakitang tao. Gusto nilang sila'y hangaan ng mga tao na sila po ay mga reliyoso, they love God, at sila talaga ay mainit sa paglilingkod, pero ang kanilang pong pananalita ay iba, ang kanilang puso taliwas sa kanilang buhay. At hindi lamang yun, legalistic pa ang mga tao nito. Hindi nila pinaliligtas ang mga katungkulan tulad ng pag-iikapo. Matindi sila dahil sila po ay nagtuturo
sa mga miyembro nila na dapat mag-ikapo kayo at ang ikapo ninyo sa lahat ng kinikita, pati doon sa anis, pati sa sibuyas at bawang, bawasan ninyo ng ikapo. Tingnan nyo ang sabi sa ating binasa, sa verse 12. 2 ulit ako nag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Tingnan nyo paano pinaliwanag ni Jesus Christ kung ano yung kinikita nitong mga Pharisees na ito sa Matthew 23:23. Ganito po ang pagkakasabi ng Panginoon. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena. Hindi ko alam kung anong yerba buena na ito. Baka ito yung dahon, ano? Paniplan. Pati ba naman yung dahon eh? Sa Bisaya pa siguro habugoy na, karabo, no? Kinukulan pa ng tithes. Talagang matindi ito. Legalistic sila pagdating sa tithes. Ang sabi mo dyan, ng anis at ng kumino. Pati anis. Alam niyo may anis, naliliit ng butil nun? Pero kukulan pa rin ng tithes. Diba? Sino makakatulad sa mga pariseyong ito? Pero sabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo mga mapagkunwari. At inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. Hindi baling masunod nila yung pinakamaliit na utos sa simbahan, okay lang sa kanila kahit na hindi nila ipakita yung malaking utos ng Diyos. Halimbawa, mahabag ka sa iyong kapwa, umibig ka sa iyong kaaway, hindi nila binibigyan ng halaga yun. Binibigyan nila yung maliit na bagay. Masyado silang legalismo pagdating doon. Ang sabi ito, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Ibig sabihin po, hindi naman pinagbawal ang ikapo dito. Pero, unahin mo na yung malaking bagay na dapat gawin. Ang ibigin ng kapwa, magpatawad sa mga kaaway, magsisi sa kasalanan, at huwag pabayaan yung mga maliit na bagay nito. Hindi naman pinagbawal ang tithes, pero dapat bigyan ng halaga yung malaking bagay na kitang-kita ng mga tao. So, kita natin, relihiyoso ito. Ang mga, ang mukha ng bride, masipag ito pagdating sa simbahan. At ang mabigat dito, marami po ang nakasuot dito. Marami ang nakasuot dito. Ang nangyayari sa mga tao ito na mga mapagkunwari, magarbo, hambog, mapagmataas, ginagamit lang nila ang kanilang relihiyon para sa kanilang pansariling kapakanan. Kailangan ako maging Kristiyano para maniwala yung mga tao sa akin na ako'y mabait. Pero no, mayroon silang sariling agenda. Ginagamit nila ang pananampalataya o relihiyon para sa kanilang pansariling dangal. Sa mga tweet, sa pride po, umaaninag po sa kanyang buhay ang kapangyarihan ng sarili kaysa kapangyarihan ni Kristo na siya dapat isuot ng Kristiyano na si Kristo lamang ang mapagpakumbaba. Pero nakikita ngayon sa mga iglesia, wala sana dito. Ang sarili ang nakikita. Kung ano sinabi ko, dapat sundin mo. Hindi yan nakikinig ng payo. Ayaw niyang siya ay salangin. Ayaw niya na siya ay iyong bigyan ng payo. Ayaw niya. Ito ang problema eh. Ang tao gustong isuot ang kaluwalhatian na para sa Diyos lamang. Pero ang Diyos, sinusuot niya ang kababaan ng tao na siya nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, upang iligtas ang tao sa kanyang pagmamataas. Ito ang problema eh. 1 Peter chapter 5, verse 5, ganito ang sabi, kayong din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan, no? Sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Napipicture ba natin, na-identify ba natin sarili? Pagka mayroong kwentuhan, lagi kang nauna, ayaw mo magpatalo.
Gusto mo yung iyong suggestion laging pinapakinggan, yun dapat sundin ng mga tao. Sana hindi makita sa atin yan. Ang sabi rito isuot ninyo ang kababaan. Hindi isuot ang kayabangan. Sapagkat ang Diyos ay sumasalungan sa mga mayayaman. Kahit sabihin natin sikat ka, kahit nanalo ka pa ng Miss Universe, pero ang iyong pagkapanalo naman, nagtaas ka na yung sarili, taas ka na yung kakayanan, taas ka na yung pride, nagtaas ka na yung sarili na believe in yourself. Kaya mahirap po ang mga Kristiyano sumali sa Miss Universe. Sino ba rito may planong mag-Miss Universe? It's true. Kaya sabi sa Philippians 2:8, tungkol sa ating Panginoon, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao. Hindi mo si Kristo, isang Diyos na maluwalhati, banal, nakaupo sa trono, bumaba siya, nagpakatao, nasa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Yun ang dapat natin tularan. Si Kristo, kaya nga tinatawag tayong Kristiyano because we are like Christ. Pero kung ang ating sarili ang nakikita, ito ang umaaninag sa ating buhay, mga kapatid, maraming umahanga sa iyo dahil ang galing mo, ang dami mong mga paraan, ang dami mong mga focus-focus, pero hindi yung ang Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos. Bihira sa ating panahon ngayon ang marinig sa kababaan. Bihira sa atin yung marinig ang humility, kundi pride. Ako, ganito itong nagawa ko, ako. Pag ako gumawa niya, pag ako, akin, lahat niya. Yung baboy niya, akin yan. Yung aking kalan, yung aking sasakyan, yung aking, lahat akin. Ba't hindi mo sabing amin? Dahil kung pamilya naman kayo Itong marinig natin sa panahon ngayon, tandaan natin palagi, punumahin natin ito. God's presence. Wala po doon sa mga hambog. Wala po doon sa mayabang. At tayo ay nagiging mapagpakumbaba lamang kung tayo ay nasa presensya ng Diyos. Hanggat wala tayo sa presensya ng Diyos, nandun tayo sa ating sarili, wala mo tayong kababaan. Yung kababaan ng loob niya ay pagkukunwari like the Pharisee. Ilan sa atin dito nag-struggle ng pride? Di yata tayo nag-struggle, kundi pinagmamataas pa natin yung pride, ano? Ilan sa atin na nakasuot ng humility? So nakita niyo yung kasamaan ng pride. Ito yung giant ng buhay natin. Since 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, ngayon 2017, higang po yan. Mga kapatid, lumako na tayo. Kristiyano ka, meaning to say, nasa biyaya ka ng Diyos. Bawat galaw ng buhay mo, namumuhay ka sa Bisaya, ay sa biyaya, hindi sa iyong sarili. Hindi sa iyong sarili. Ikalawa, tignan natin. Ang ikalawa. Tignan natin ang problema ng pagmamataas. Anong problema nito? Basahin natin muli ang 11 to 12. Nandiyan na naman yan kung ating titignan ang implication. Ang sabi diyan, ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Saan daw siya nanalangin? Bagamat siya ay namumuno sa prayer, pero hindi siya nagpe-pray sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Ang sabi niya, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao.
na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-ayuno ng aking sarili. Sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Isa-isahin natin yung una po, nakatayo. Yung pong nakatayo, sa original po na pagkakasabi sa Greek is estimate. Ang ibig ko sabihin niyan, ipinwesto niya ang kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang sarili sa gitna ng kapulungan para siya ay makita, mamasdan, ma-observe kung paano siya sumamba at manalangin. Yun po yun, nakatayo at siya'y nakatayo. Talagang sentrong-sentro. At ito ang nirebuke ng Panginoon eh. Na huwag niyong tularan ng mga tao niya. Na kapag sila'y nananalangin sila sa kanilang sarili. At gusto nila ng mga tao ay humanga sa kanyang galing. Gusto nitong tao ito na sila ay, ang mga tao ay talaga namang makita na talagang galing niya. Matthew 6:5. Ang sabi ng Panginoon, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita ng mga tao. Ang sabi din, ibig nilang ipwesto ang kanilang sarili na sila'y kitang-kita ng lahat, dinig na dinig ng lahat. Sa lansangan at sa sinagoga, church. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yung gantimpala tinanggap nila? Sasabihin ng mga tao, galing niya mag-pray. Yung ganito lang ang gantimpala mo. Sabi mo, may prayer na yun. Yun din isang gantimpala sa iyo. Pero sa Diyos, wala akong gantimpala. So, ibig sabihin po niyang nakatayo, talagang ipinwesto niyang sarili sa sentro para makita at mandig na lahat. At ang panalangin niya, naka-address sa kanya. Ako, Panginoon, ay makasalanan ang gawa niya. Nagpapakumbaba ako sa inyo. Kanya dapat prayer natin sa ating personal devotion. Di ba lang nakakating? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 6, kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa silid, magsara kayo. Ibig sabihin, pag personal po natin, dapat ibigay natin sa Panginoon ano yung ating kakulangan, ano yung ating kailangan. Pero pag sa public prayer, pag-pray natin ng iglesia, pag-pray natin lang, hindi ang yung sarili. Hindi ang yung sarili. Hindi ang yung sarili. Dito, ginagamit niya ang Diyos para aprobahan siya ng mga tao na nakating sa Kanya. Galing talaga yung tao ito, mag-pray. Talaga mahal naman niya ang Diyos. Pero, siya po'y nakatayo. So, ano pong kahulugan ng pride ayon doon sa ating nakitang pagpapakita itong pariseyong ito? Yung po ay, ang ibig sabihin po ng pride ay pagdepensa sa sarili habang nakakapanakit sa Diyos. Actually, sa prayer, hindi naman tao ang nasasaktan eh. Ang Diyos ang nasasaktan kasi inaagawan natin ang iwan natin. Ipinagtatanggol ang sarili habang nakakapanakit sa Diyos at nakasentro sa kanyang ginagawa. Dami yung ginawa. Itong pariseyo ito. Hindi naman sabi sa verse 11. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ang ganito, Diyos, pinasalamatan kita. Hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangarunya, o gaya man ng maniningil ng buwis ito. Ibig sabihin, sa kabila niyan, sabi niya, O Panginoon, pinasalamatan kita dahil hindi ako tulad ng maraming tao na makasalanan na sila'y mangingikil, ako wala akong kinikikilan. Di makatarungan. Wow. Totoo, kung manalangin siya, bababasa natin dyan yung verse 11 and verse 12, ilang ako ang makikita niyo dyan.
nananalangin siya sa kanyang sarili. Ako. Pero tika muna. Saan ba ito nagmula yung ako? Bakit ayaw ng Panginoon ang panalangin, ako, Panginoon, ako? Bakit? Basahin natin ang Old Testament. Sa Old Testament, sa Isaiah 14, noong si Satanas sa langit ay binagsak ng Diyos sa lupa, dahil siya'y sobra sa pagmamataas, gusto niya pang ilagay ang kanyang trono na higit pa sa trono ng Diyos. Tingnan tayo. Sa ating pagmamalakarin, hindi natin pinapansin ng Diyos, parang laruan lang. No? Pwedeng hindi dumalo, pwedeng hindi manalangin, dahil ang Diyos, mabait naman siya. Hindi niyo ang sabi. Verse 12. Isaiah 14. Isaiah 14. Simulan natin sa pagbasa sa verse 12. Saan pa nagmula yung ako na ito? Ang sabi po sa verse 12, at nahulog ka mula sa langit. Tumutukod kay Satanas. Si Satanas dati, delikasya ng Diyos, na kung tawagin niya ay tala sa umaga. The star of the morning. Dahil siya yung pinakamaganda eh. Kaya mahirap na pagkakumanta na masyado. No? Kailangan bilib ka sa iyong sarili. Kaya sabi nito, anong nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y, bilang natin, ako'y aakyat sa langit, sa taas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa taas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga, ako'y aakyat sa taas ng mga kaitaasan ng mga lupa, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng katastasan. Pero mo sa ilang talatang ito, ilang ko, ako, 7. Ganun po ang mayabang. Isang talas po ng pero mayabang. At marami pong tao naglalangin sa kanya. Naawaan. Kaya pag tayo po ay nagsasalita, akin, ako yan, ako, mga kapatid ko daw, dahil nakikita sa iyo ang liwanag o kadiliman sa Satanas. Kadiliman sa Satanas. Puros ako. Now, paano ito na nakikita sa ating panahon? Ito po yung ebang. Una-una, tumatanggi sa turo. Pag sinaway, sasabihin, parang ginawa ito kung hindi ako na lang nakikita. Pero hindi nyo alam kung galing sa talas yun. Kasi sa Kristiyano, binigyan ng Diyos ng bagong puso. Hindi posible na lumalaban sa salita ng Diyos yung bagong puso. Kung lumalaban na ito ay biktima ni Satanas, napaniwala ni Satanas. Hindi nagpapaturo, hindi nagpapasako. No? Sa panahon ng Duterte, ang dami niyang galamay, no? Anong pinagagawa sa labas? Kaya si Duterte napapahamak dahil yung kanyang mga galamay hindi nagpapasako sa presidente. Ganun ba sa Church yan? Meron ba nangyari ito yan na mayroong mga manggagawa o gumagawa ng sariling programa? Sana hindi. Dapat nagpapasako. Dahil ang pagpapasako, katangian ni Kristo yan, nagpapasakop sa kausan at nagpapasakop sa ama. Kaya kung hindi po tayo nagpapasakop sa kahit maliit na bagay na ating ginagawa, eh hindi po yun humility. Ito po ay pride. At itong pride na ito, kung ito yung pinamimihasa mo, ini-spoil mo, nakatago yan. Andyan lang yan. Andyan lang yan sa puso, sa isipan. Pero kung ikaw, kapag hindi siya napansin, yun, sumasabog na. Lumiliyab yan. Ano ako rito? Wala akong ginawa. Pambihira kayo? Kaya kayo nalaman? Pag pinamimihasa natin yan, parang gardon yan na inalagaan natin sa ating puso. Pride nito, madaling magturo sa iba. Pero hindi makita ang sarili.
Naranasan ba natin yun? Talagang si pastor talaga eh. Pero teka mo na, nakikita ko kayo sa sarili mo. Madaling magturo sa iba, pero hirap magsabi ng totoo sa sarili. Kaya ito pong pride, ito'y malaimpyernong anyo sa lahat ng anyo. Devilish or hellish ang pride, sapagkat hindi talaga nagmula sa Diyos ang pride. Nagmula ito sa demonyo. At ang pride, bagamat ito'y marami nagpapakita sa various kinds of form, iba't ibang anyo pinapakita dito. Mabait, matulungin, pero lang isang goal dito. There's only one goal, and that is to exalt himself. Itaas ang kanyang sinunod. Makita nila. Hindi ako tulad ng tao yan. Proverbs 8:13. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. The fear of the Lord is the wrath of wickedness. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking tinasusunan. Ano sabi dito sa talatang ito? Ang kapalaluan daw at kahambugan ay landas ng kasamaan. Isang daan ito ng kasamaan at kinasusuklaman ng Diyos sa kanyang mga pananalita. James 4:6. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpagunta. So, magbigay tayo ng ilang mga katangian ng pride. Anong katangian ng pride? Ayon doon sa ating text na binasa, tungkol sa katangian nito, Pharisees na ito. Unang-una, basahin natin muli ang 11. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 23, ang sabi niya, kayong mga Pariseo, kayo ay mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang panlabas ng tasa, pero puros gagamba ang loob nito. So, ano makikita natin dito sa taong ito? Mandaya. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Wala naman dinadaya kapag tayo mapagmataas, kundi ang ating sarili lamang. Obadiah 1:3. Ang sabi rito ng Diyos, rebuke sa isang makasalanan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Kapalaluan ng iyong puso. Dinaya ka, sabi niya. Ikaw na naninirahan sa mga pitak ng bato, na ang tahanan ay matayog na nagsasabi sa iyong puso, sinong magbababa sa atin sa lupa? Ito yung tumutukoy sa Moab. No? Bagamat ang tingin ng Diyos dito, napakaliit lang niya, na parang gagamba lamang, na nakatira doon sa pitak ng tunto. Pero nagmamalaki, sino magpapaba sa akin dito? Wala. Napakalit nga, ay yabang-yabang pa. Dinadaya niya ang kanyang sarili. So, yung pong pride, ito po yung nagpapabulag ng lente ng ating kaluluwa. Alam niyo ba, ng ating kaluluwa mayroong mata, may lente, tinitignan ng ating sarili. Ngayon, kung hindi mo makita ang iyong kayabangan, ang iyong kahambugan, bulag yun. Binubulag ng pride. Hindi mo nakikita ang iyong sarili. Sapagat ng pride, sumisira ito sa paningin niya sa iba. Sumisira nito paningin niya sa Diyos. Ang katwiran niya, hindi ako gaya ng mga tao doon.
No? Ang tingin niya sa kanyang kapwa, mababa kaysa kanya. At pati sa Diyos, dahil una niyang binanggit ng Diyos, O Diyos, hindi ako matulad ng ito. Tinataya na rin ng Diyos. So, mapapahamak siya. Mapapahamak talaga siya. Proverbs 16:18, ganito po ang sabi, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuan. Ano po nakikita natin dyan? Pagka tayo po'y napahiya, tayo po ay nadiskubre na mali ating ginagawa. Dahil ang totoo niyan, nagtanim na tayo ng pagkukunwari sa una. Inilalantad lang tayo sa ating kainan. Kaso nga lamang, kadalasan, tayong tumutulad sa Jeremiah 15, na bagat pinadalhan ng Panginoon ng apoy ang mga taong ito ng kahihiyan. Nilamon pa niya yung kahihiyan. Di ba nakalagay sa Romans chapter 12 na sabi, kung anong kailangan, kung nagugutom yung kaaway, pakalin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Dahil sa ginagawa mo ito, naglalay ka ng bunton ng apoy sa kanyang ulo. Ibig sabihin, pinahiya mo siya sa kanyang sarili. Pero ang sabi sa Jeremiah, napahiya na nga siya, nilamon pa lahat ng kahiyan, pinagmalaki pa. Tingnan sabi Jeremiah 50:32. Tingnan nyo, ang palalo o ang proud daw ay matitisod. Sigurado yun. Babagsak at mabubuan. Wala pong mapagmataas na hindi mabubuan. Maghintay lang. At magkakamali talaga siya. At walang magbabangon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon. At ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang lusot. Ibig sabihin, bibigyan ko siya ng lahat ng kahihiyan sa kanyang buhay, pero lalamunin yon ang lahat ng nasa palibot niya. Ganun pong pride, wala pong pagbabago. Hindi tumutupad o nangiginig sa pagtutuwid ng Diyos. Alam naman natin kapag tayo po ay pinababa, tinuturuan tayo ng Diyos na magpagbaba. Yun po tayo ng Diyos. So minsan, kayabangan, tulad isang bata, tumayo sa pader, tumulay, ano ang galing ko? Whee! Diba? Kayabangan niya, lakad siya, mamaya, nalaglag, balik yung mambuto. Nauna ang pride, ang kasunod, kapahamakan. Ang sabi sa Jeremiah, ang isang taong mapagmataas, matitisod talaga at mabubuan. At hindi lang yun, mga kapatid. Pangatlo, tingnan natin, una nakita natin ang mukha ng pagmamataas, pangit nito, mga kapatid. Pangit talaga, kinamukoy ng Diyos ito. At lalo na, ang problema sa pagmamataas, Kristiyano dapat magkaroon nito. Ikatlo, tignan natin ang pamatay sa pagmamataas. Yung antidote. Diba ngayon, nagliba na ngayon sa gitna sa mga bakla. Okay? Mga AIDS na yan. Tapos nagdi-discover mga doktor ng antidote para ito pero wala pong nakiyanan. Pero dito po, sa salita ng Diyos, may katiyakan po panlaban pamatay sa pride. Meron po. Ano pong pamatay dito? Ayon sa ating nakita. Sino ang kinatigan ng Panginoon sa kanilang panalangin o pagsamba sa church? Di ba yung may hingi ng buwis? Dahil ang pagpapakababa ay kapangyarihan laban sa pride. Tanging ang kapangyarihan ng kababang loob o humility ang panlaban ko sa pride. Yan nyo, basahin natin muli ang ating text, verse 10 hanggang 14. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Sila po ay sa samba. Ang isa yung Fariseo, kadang isa yung maniningil ng buwis.
Ang Pariseo nakatayo at nanalangin sa kanyang sariling ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-ayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis nakatayo sa malayo. Ano ulit yung nakatayo? Ipinwesto ang kanyang sarili para makita at marinig ng lahat ng tao. Pero kaiba, ang maniningil na ito ng buwis dahil ipinwesto niya ang kanyang sarili hiwalay sa maraming tao. Ayaw niyang makita at marinig ng mga tao. Nakatayo siya sa malayo. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, inaamin niya na siya po ay hindi karapat-dapat sa Diyos na kanilang nilalapitan. Tinanggap niya na sa isang kasalanan lamang. At para makita ngayon ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili na aba siya sa mata ng Diyos, ang sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Na isang makasalanan. Wow. Pero kung kakasabi niyan sa Ingles God, have mercy on me, the sinner. Hindi po sinabing, sinner, kundi the. Inamin niyang shame, makasalanan tao. Hindi lang isang makasalanan, kundi siya ay tumatanggap, ako'y makasalanan. Yan po ang pangontra. Yan sabi sa verse 13. Ang sabi sa English, but the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. The sinner. Now, dito po sa ating binasa, Luke 18:10-14, may dalawang uri ng worshiper dito. Right? Yung una, ang sabi nung isa, God, be merciful to me, the sinner. Yung isa naman, God, buti nilang hindi ako tulad ng Pariseo. Meron ba tayo? Hindi ako tulad ng Pariseo. Ibang nihandela natin. Kung yan ang ating paliwanag sa ating sarili, hindi makita si Kristo sa buhay mo. Sa totoo, kung ganun po tayo na, buti na lang hindi ako tulad ni ganito. Buti na lang hindi ako katulad na. Ang totoo yun, kapatid, tayo yung Pariseo. Kaya sabi ko ron sa mga magpa-member, una may nagtanong, Pastor, paano yan? Magpapa-member kami, kailangan ba namin sundin lahat yung ating pinag-aralan ngayon? Oo, bakit yung mga iba dyan? Hindi na nga umaatin Hindi na nga umaatin Simula akong umatin dito, minsan hindi ko nakikita yan. Paliwanag ko, kung maintindihin yung iba, hindi mo sarili mo. Huwag kang matulad sa mga Pariseo. Buti na lang, hindi ako tulad. Ikaw ang dapat maging faithful sapagkat God gives grace to the humble. But for the pride, darating ang pagkatisod at pagkabagsak. So ano pong ultimong goal ng pride?
Well, pag-protect siya, protekta sa ating sarili at pagtataas. Ano, pastor eh? Kasi may busy ako, pastor, kaya. Hindi ko na kailangan paliwanag. Nagmamataas ka sa Diyos. May karamdaman ka, dapat ka pang lalo pang lumapit sa Diyos dahil ang Diyos ang lumikha ng iyong imay-may. Siya nakakalas ng iyong karamdaman. Dapat sa Diyos tayo nang lumapit. Ito yung isang uri ng pagnanakaw ng gawa natin sa Diyos. Bagmat marami po ang result dito, ang sakit sa mga Kristyano, suot-suot po ang maskara po ng pride. Ang pangit po niya. Sino sa inyo natutuwa doon sa mga suot-suot ng pride ito? Ako hindi. Hindi ako natutuwa. Si Muhammad Ali, nung kabantugan niya, nandun siya sa pinaka-rock ng tagumpay. Inilala siya the hero. Di ba? Si Ali. Ali! Ali! Muhammad dati, Muhammad siya, di ba? At Cassius Clay. Pero ngayon, Muhammad na siya. At ay yabang yun talaga. Sumakay sa aeroplano. Pagdating sa aeroplano, atayo siya habang magti-take off yung aeroplano. Ang sabi ng stewardess sa kanya, Sir, please, sit down and fasten your seatbelt. Oh! Superman don't need seatbelt. Sabi naman nung stewardess, oh yeah? Superman also don't need airplane. Tahimik si Ali, pahiya siya. Tumupo siya at nag-seatbelt siya. Alam mo may kung pagsak talaga. Kahit sino pang the greatest na yan. So, ano bang pagmumukha ng pagpapakumbaba? Ano bang mukha ng humility? Unang-una napansin natin dito, yung maniningil ng puwis, nakatayo siya sa malay. Ibig sabihin, hindi niya nilagay ang kanyang sarili sentro. Sentro po ng sin. Hindi siyang sentro sa kanilang usapan, sa kanilang kwentuhan. Nandun lang siya nakamasid. At kapag siya ay tinanong, doon lang siya sumasagot. Kapag siya tinanong, doon lang siya nagbibigay ng kanyang suggestion. Nakatayo sa malayo. Hindi ako. Maniwala ka! Itong tama dyan. Okay. Pipilit. Sigurado ka ba? Mamaya namatay pa yung sinulungan. Nakatayo sa malayo. Ibig sabihin, inilagay niya kanyang sarili malayo sa iba. Ayaw niyang mapansin siya ng marami. Kung paano siya manalangin, ang kanyang kausap ay ang Diyos at ang kanyang sarili. Ayaw niyang manalangin. Kinilala niya ang kanyang sarili na wala sa may pagmamahal sa Diyos. Hinapak niya ang kanyang dibdib. Panginoon, mabag ka sa akin ay saan mo kasalanan? Inamin niya, the sinner. Inuunin niya ang kaluguran ng Diyos. Bago sa kanya, sabi niya, God, have mercy on me. Alam niya sa Diyos ang kahabagan. Inunan niya ang kalooban ng Diyos. Dahil kung walang kalooban ng Diyos, hindi siya kahabagan at magiging palalo. So ano po yung pagpapakumbaba? Nagbigay po ng mahabang definition ng humility. Pakinggan nyo na. Humility, ito hindi lamang katungkulang ibaba ang sarili. Katungkulan talaga natin yan. Kundi tapat na pagkilala sa sarili natin sa liwanag ng dakilang kaligtasan gawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Na siyang isang Diyos, nagkatawang tao, namuhay ng buong pagtupad sa hinihingi ng kapusan at buong pag-ibig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na iniligtas ang kanyang hiniran bago itatag ang sanlibutan upang sila ay makapamuhay sa kabanalan at maging walang kapintasan sa minamahal. Now, gawin natin sure. Ang isa pong mapagpakbaba, ibig sabihin, hindi niya kinakalimutan kung sino siya sa harapan ng Diyos. Alam natin, doctrine natin, the distinction between the Creator and the creature. Huwag natin alisin niya. We are only the creatures and God is our Creator. Tingnan natin ang pagkakaibang niya. Kaya sa tuwing tayo harap, anumang sandali, anumang pangyayari, ilagay natin at tignan natin sarili.
Hindi kumpara sa kapwa, kundi kumpara sa Diyos. Lord, hindi ako dapat may mataas dito, kundi kayo. So, ibig sabihin, kilalanin ang sarili na namumuhay lamang tayo sa biyaya ng Diyos. Alam niyo ba? Nung tayo po'y makasalanan, kinamatay tayo ni Kristo. Tinawag tayo para iligtas ng Diyos. At dahil tayo naligtas ngayon, yung buhay natin hindi na sa atin. Ang buhay natin ngayon, namumuhay na tayo continuously sa grace of God. Kaya nga imposible sa isang nagsasabi Kristiyano na hindi siya namumuhay sa biyaya ng Panginoon, kundi nandun siya sa pagmamataas, pagmamalaki at paghambog. Dapat siya nagpapasakop sa Diyos. At ang Diyos ang kanyang itinataas. 1 Corinthians 10:31. Whether we eat or drink, whatever we do, do all for the glory of God. Our chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Yung po yung kahit Kristiyano, namumuhay sa biyaya. Hindi tayo namumuhay sa ating makasalanang ligas. So, sabi nga sa Acts 17, in Him we live and move and have our being. Sa Diyos tayo nabubuhay na ngayon. Sa Diyos tayo kumikilos. Ang ating buong pagkatao nasa Diyos na. Sino tayo sa buhay na ito? Tayo yung mga biniyahan lang ng Diyos, a forgiven sinner. Yun natin tingnan palagi, sa pin tayo mapunta sa anumang sitwasyon sa buhay, lagi natin consider, God, sino ba ako para magsalita dito? So, katayuan ng hanggol, ng mapagpagbaba. Verse 14, ang sabi ni Jesus Christ. Sinasabi ko sa inyo na nao patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa harip ng isa. Sapagat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tinataas. Ibig sabihin, pinagpapala siya ng Diyos. He is blessed by God. Sa lahat ng kanyang gawa, sa lahat ng kanyang problema, sa kanyang testings, trials niya, pinagpapala siya ng Diyos. Dahil unang-una, ang Diyos naninirahan sa kanya. Hindi naman naninirahan ng Diyos sa mga mayabang. Isaiah 57 verse 15. Kung inyo pong babasahin yan. Ang Diyos po ay naninirahan sa mga mapagpakumbabang puso. At hindi lang yon. Ang Diyos ay nakikinig sa panawagan at panalangin ng mapagpakumbaba. 2 Chronicles chapter 34 verse 27. At higit sa lahat, ang Diyos ang pumupuno ng lahat ng benefits, benepisyo, kayamanan. Ano bang kayamanan tinaglay natin? Ang sabi sa Ephesians 1:3. Now, we have all the riches in the heavenly places. Kailan ba tayo yumaman sa ating negosyo? Kailan ba tayo masendo sa ating trabaho? Kailan ba tayo ma-promote? Well, promotion is from God. Kahit na sino pa nag-promote sa kumpanya, galing sa Diyos yan. Dahil ang Diyos, tumitingin sa iyo, mabiyahe siya. Pero ang totoong kayamanan natin ay ang kaligtasan natin. Ang totoong kayamanan natin ay ang ating pamana sa langit. Hindi yan matatanggap ng sanlibutan. Kaya huwag tayo magpupumahog na doon natin ibigay lahat ng ating panahon, oras, isipan sa ating trabaho sapagkat hindi yan totoong kayamanan na pinagkaloob din sa atin. Hindi yan ang totoong benepisyo. Ang totoong benepisyo, yung kaligtasan natin at yung pamana natin sa langit na pagdating niya tayo kanyang kukunin. Walang sino mang makakaagaw ng iyong kayamanan sa langit. Walang bukbok na maaaring sumira niyan. Walang magnanakaw. Dapat ganyan natin tignan ang ating sarili. Amen? Ang Diyos ang binibigyan natin, hindi yung ating sarili. So ano talaga ang leksyon dito? No, pero muna, Kristiyano po lamang ang mayroong pinakamagandang pananampalataya. Walang iba. Kristyanismo lamang. Tunay na Kristyanismo lamang ang may pinakamagandang pananampalataya. Pero, ang tanging kagandahan ng isang Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo lamang. Kaya kung ikaw ay nasa tamang relasyon kay Kristo, kagandahan ng buhay mo na iyong pagiging Kristiyano ay nasa Diyos. Tandaan natin yan. At ang humility, ang kababaang loob ay nangyayari lamang sa tapat nating pagtasa, pagtingin ng ating sarili. Sino ba ang Panginoon sa buhay nito? Sino ba na mag-give up?
dapat tignan natin ang ating sarili. Ng tapat. Huwag pagpupuloy. Kaya mga kapatid, maaari tayong umalis dito, sa lugar na ito. Tapos sabi mo na, inosente ako sa topic niya. O di kaya, ibaba mo sarili, Lord, have mercy on me. That's it. Tayo na lang. O kami naman, tunay na nadadaya kami sa aming mga sarili sapagkat ito po ang nagpapagulang ng lente ng ating kaluluwa. Ang sakit po ng pride, daming ito, napakatagal ng kaaway, pag-like po sa tanas kaya siya bumagsak sa kaminhan. Ngunit siya po ay nag-influensya sa mga tao ninyo upang makaganti. At marami pong Kristiyano, Panginoon, ang bulag sa katotohanan ito na pinagmamalaki pa ang kanilang pagmamataas. Noon, tulungan niyo kami, Panginoon, na tignan namin ang aming sarili sa tamang pagkasa. Tamang pagkasa sa liwanag po ng dakilang kaligtasan ginawa ninyo sa pagkita ni Kristo upang matuto kaming magpakumbaga, matuto kaming kumilala. Kayo ang aming Creator at kami mga Christian.